So for today's video mga sir, battery analyzer or battery tester. So bago tayo mag-unboxing, subscribe muna and like, share, and comment. Intro, pasok! So ito mga sir, battery analyzer, bumili tayo. Invest tayo ng panibagong gamit natin para sa ating sasakyan. Dahil importante ito, lalo-lalo doon sa mga tao na on the go lagi. Nakakalimutan nilang i-check yung maintenance ng kanilang battery or yung life span ng battery nila. Sometimes tumatagal ang mga battery natin like 4 years, 3 years, or minsan nasosurpass natin ng sobra-sobra yung kanilang warranty period, which is sometimes 24 months, 21 months, depende yan sa baterya. So ngayon bumili tayo ng isang battery analyzer na Conway, which is ang model nito is KW600. Yan, hindi ito yung pinakamagandang battery analyzer ng Conway. Marami pa kayong pwedeng bilhin na battery analyzer, pero ito kasi napili ko dahil simple lang siyang gamitin. So ito, wala na laman tong box na to. Actually tinanggal ko na yung laman nito para hindi na natin masyadong i-unbox. Alam naman natin kung ano magiging laman. So ito na siya. Yan, naka-pouch. So meron siyang lalagyan, very handy. Gaya na sabi ko sa inyo, hindi siya pinakamaganda, marami mas maganda sa kanya, pero ito yung napili ko. So anyway, buksan natin. Immediately pagbukas natin dito, ang una natin makikita is yung ating battery analyzer agad. Ayan. So okay, mag-alala, maya lang titestingin natin to sa ating Starex. Tingnan natin kung ano yung capability nitong ating nabiling battery analyzer. So yan siya, meron siyang 4 na buttons, malaki yung screen niya. And wired siya, and then meron siyang dalawang clamp which is for the positive and your negative terminal. And kasama dito sa kanyang pouch is meron siyang USB, standard USB to mini USB, kasi pwede nating i-update ito sa website para sa firmware kung nagloloko na siya or may latest na feature para dito sa ating battery analyzer. So yan tatlo ang importanteng gagamitin natin. Anyway, yung manual nandun sa box, hindi ko na tinanggal at hindi ko na rin papakita sa inyo dahil hindi naman natin usually binabasa yon. Unless na lang na meron tayong kailangan, di ba? So ngayon, testingin natin to, check natin dun sa ating engine bay para malaman natin kung ano yung capability at kung ano ba yung makikita ninyo once na ginamit natin itong ating battery analyzer. Okay, let's go. Dun tayo sa harap. So ito na tayo sa ating battery, and itong battery natin mga sir is nabili natin this June of 2024. So yung last battery na pinalitan ko is Amaron din. Umabot siya ng 4 years. So this one, medyo bata-bata pa to, bagong-bago pa to. So titestingin natin, titingnan natin kung kamusta yung status ng baterya natin. Okay, so ito, naka-off pa siya. So wala siyang on and off switch. I-clamp mo lang muna yung positive and then yung negative, ka-clamp mo rin. And then after that, lalabas ito. So ayan. So dito, meron tayong 6 na option. Okay, so ito, check the battery. Waveforms, dito masisend o dito masisave lahat ng mga status ng ating baterya kung paano tayo magte-test. And then review, pwede nating i-print yung mga result kung gusto natin. Setup, languages, mga ganyan, and yung about. Dito muna tayo sa check. Okay, so sa check meron dalawang option dito. Since in vehicle, ibig sabihin kung naka-connect yung ating battery sa sasakyan, kailangan piliin natin yung in vehicle. Out of vehicle, ibig sabihin pagka na-disconnect yung baterya natin sa sasakyan or hindi naka-connect na ganyan. So dito tayo sa in vehicle kasi yan ang naka-connect ngayon yung battery natin sa ating sasakyan. So battery test muna tayo. Meron 3 stages ng battery test. Battery test is yung voltage ng ating battery and yung amperes niya, ma-check natin yung status. And then yung cranking test naman, dito ma-check natin yung cranking capability o yung okay ba yung ating battery for testing ng pag-crank. And charging naman ito yung sa alternator para ma-check natin kung mahalaga yung alternator natin. So dito tayo sa battery test. Okay, meron siya ditong prompt. Check surface charge, turn lights on, turn headlights on about 10 seconds, turn lights off. Parang basically, di-discharge nyo muna yung baterya for any other current na meron siya sa accessories natin, kaya niya pinapagawa ito. Pero anyway, ito kasing sasakyan, hindi naman to nag-on ng headlight nito, not unless na lang na i-turn on mo yung key. So, yan na natin siya.
Okay, so regular flooded siya, which is ito lang naman ang ginagamit natin dito. The rest, hindi na natin kailangan yan. CCA, cold cranking amperes natin. Kailangan natin malaman kung ilan. So sa battery natin, meron tayong 775 CCA. 775 CCA. Ang para sa Amaran natin, ito pala 3SM na reverse polarity pala to. So, ayan. Okay. So at this moment, yung ating battery is merong 88% good charge. CCA niya is 688. So pag nagka-crank tayo sa umaga, ito yung importante tinitignan kasi ito yung charge ng battery na kaya niyang paandarin yung starter natin o yung kuryenteng nadaloy sa starter para paandarin yung makina. SOH voltage niya as of now is 12.65 volts. Okay, wala tayong nakuha na accessories. SOC 100%. CCA niya ganun pa rin. Okay, so back na tayo. Nakita niyo na kung ano yung charge ng battery natin. Okay, so balik tayo. Tingnan natin sa in-vehicle yung cranking test. Okay, okay, sabi niya dito, please turn off the engine before pressing enter to enter the test. Okay, so naka-off naman yung engine, so pwede natin gawin itong cranking test na to. Okay, kaso isa lang yung kamay ko. Hawak ko yung cellphone, hawak ko rin ito. Dadalawa lang pala, sorry. So tingnan natin kung paano natin gagawin to. Kailangan ma-place natin na maayos to, hindi malalaglag. So enter ko lang. So sabi niya start engine tayo. So sama ko kayo sa loob. Paandarin natin saan galit yung makina. Ito is tine-check lang niya yung cranking. Yung cranking voltage yata. So saglit lang naman to. So tignan natin kung ano yung reading niya dun. So nakalagay is cranking low. Hindi ko lang kung bakit. So ito yung time kung gaano katagal nag-crank. Maximum niya is 13.87 volts. Minimum is 8.96. So hindi ko alam kung tama ito. Anyway, testingin natin yan later on. Tsaka try ko i-update to. Itong ating Conway na to. Tingnan natin kung makakatulong yan. So exit na tayo dyan. Dito na tayo sa charging test. Tingnan natin kung nag-charge na maayos yung ating alternator. Sabi niya increase RPM to 2,500 RPM and keep it 10 seconds. So enter natin. So try natin. So sabi niya 2,500 RPM for 10 seconds. Okay, 10 seconds. So, tingnan natin yung result. Okay, so normal yung kanyang charging. So, ibig sabihin, nag-charge na maayos yung ating alternator dahil sa ginawa natin pag-test. So, okay. So, para makita natin yung mga result na to, nakasave dito sa ating Conway. Punta tayo dito sa waveform. Dito pala, sorry, dito. Sa review. Ayan. So, review the last result. Okay, so ito yun. Okay. Alright. So very basic siya. Makikita mo lang dito yung last time na ginawa natin yung yung test dito kanina, yung testing alternator. Kung nag-charge siya na maayos. So at least yung dalawa na yun nasi-save dito sa ating sa ating Conway na battery analyzer. So ayan, off na natin yung engine. Total, na-check naman na natin siya. Okay na yan.
So ayan, no, nakita niyo na kung paano natin ginamit itong ating battery analyzer na Conway KW600. So very simple lang talaga siya. Hindi ka nakakomplikado at saka basic na basic lang. Ang importante kasi is na-check natin yung lifespan o yung condition ng baterya natin with regards dun sa kanyang voltage and also dun sa kanyang CCA, which is very important yon, lalo na sa mga automatic transmission na sasakyan, dahil kailangan mataas ang CCA o yung cold cranking amperes, kasi doon nag-rely yung ating starter kung gaano kalakas yung baterya natin para paikutin yung flywheel, which is yun ang recommended na CCA with regards sa battery size na ginagamit natin sa bawat sasakyan. So yan, malaking tulong itong ganitong klaseng battery analyzer at very handy talaga siya, especially pagka lagi ka na sa biyahe. And yun nga, pagka hindi ka sanay o hindi ka lagi nag-check ng battery mo, maganda meron kang ganito handy lagi sa iyong sasakyan. So tuturo ko naman sa inyo kung paano natin at least i-update ito kung saan nyo i-update. So tara, punta tayo sa computer naman ngayon para malaman ninyo na may update na pwedeng gawin dito sa ating battery analyzer. So let's go! So dito tayo ngayon sa aking computer mga sir. So matagal kong hindi ginagawa itong mga ganitong tutorial. So anyway, dito tayo ngayon para i-update yung firmware. Tuturo ko sa inyo kung paano i-update yung firmware nitong ating battery analyzer na to. So simpleng-simple lang, pero pagka nagkamali ka ng plug-in, baka hindi magtuloy. So ready mo lang yung iyong Conway o yung device mo. Actually, yung USB cable na kasama dun sa packs natin, kailangan gamitin din natin yan. So, ganito ang procedure dito. Tuturo ko muna bago ko ipakita sa inyo kung saan nyo i-download yung file na kailangan ninyo. So, ganito. May plug-in yan sa ilalim. Ayan. Ayan, mini USB. So, pag na-plug mo siya direktang ganyan, ang mangyayari sa device mo, hindi naman sasabog to eh. Yung ganyan lang mangyayari. Ayan, mag-i-initialize siya na ganyan at pupunta siya doon sa pinaka main home screen kung the usual na paano siya nag-on. So, ibig sabihin, hindi ka nakapunta sa update mode. So, nangyari yan is because nakalimutan mong pindutin yung enter bago may i-plug yung cable. So, yan, importante yan. So, tuturo ko sa inyo ngayon muna, unplug muna natin, tuturo ko muna sa inyo kung paano tayo pupunta sa website kasi doon yung kailangan i-download yung file na yun. So, punta kayo ng itoscanner.com. Ayan, itoscanner.com. Literal, ganun ang kanyang domain name. And then, click nyo lang itong download tab sa taas. So, meron kayong makikitang dalawang file which is uplink.rar at saka btlink.rar. So, itong dalawa na to, ito yung kailangan ninyo actually, isa lang dito. Pero kung meron kang scanner ng Conway, pwede mo i-download itong parehas kasi itong uplink.rar is para sa mga scanner to. Sa mga OBD scanner. Ito namang btlink.rar, ito yung para sa other devices bukod sa scanner ng Conway, which is ito, battery analyzer and kung ano-ano pa. So ito yon. Click mo lang yung download. Okay, masisave yung file sa computer mo and then kailangan mo lang puntahan yung file na yon. Okay, and then after that, double click mo lang yung link. So, initialize na siya. So, all you have to do is just click on next and then install mo na siya. Antay mo lang matapos yung pinaka-software or yung pinaka-file para ma-install sa computer mo, and then after that, punta ka na sa pinaka-desktop mo para makita mo yung mismong icon. So, hindi ko na kailangan i-download to kasi meron na ako niyan. So, ito na yung importanteng procedure na tinuro ko sa inyo kanina. Kailangan magawa nyo to para mag-proceed kayo dun sa pag-update ng firmware ng inyong battery analyzer na to. So, bago mo i-plug in yung mini USB dito sa ilalim ng inyong device, make sure na press and hold mo yung enter. Yan, gaya niya, naka-press and hold yan. Saka mo i-plug in tong cable na to. Tingnan mo kung anong lalabas sa screen. Yan. Nakalagay is update mode. Yan. Pag nakita mo yung screen na yan, ibig sabihin, okay na. Pwede mo nang i-update ngayon yung firmware nitong ating device. So, i-open mo na yung BT-Link na dinownload mo sa yung desktop computer kung saan man. Make sure na yun yung mismong na-extract na dun sa file na dinownload mo kanina. And then after that, ito na yung makikita mo lalabas dyan sa screen mo. Ito na yung BT-Link.
So, di ba? Sabi niya dito, press and hold down the OK key on the scan tool while plugging the USB cable from the PC. So, yun yung ginawa natin kanina. Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi nga lalabas yung update mode at hindi ka makakapag-proceed dito. Kasi hindi niya marirecognize yung device na nasa update process siya. So, yan. Wala ka ibang gagawin dito kung hindi i-click mo lang tong check update. Saglit lang, di ba? Wala pang 5 seconds. So, ito, ibig sabihin, naka-update yung ating firmware nung battery analyzer ko na to. So, yan, lumabas yung prompt. Nothing to be upgraded. The local device is already, kulang naman ng Y, the latest. So, yan, okay na. So close na natin yan. No need to use it anymore. So, pwede natin i-unplug itong ating device. Kasi wala naman siyang on and off switch. So, pwede mo siya i-plug in ulit. Just to make sure na lalabas ulit yung same screen sa normal function niya kung gagamitin mo na siya ulit. So yan, ganoon lang kasimple, ganoon lang kabilis para i-update yung firmware nitong ating Conway na battery analyzer. So sana nagustuhan niyo yung video na to, sana nakatulong sa inyo. Dito mo lang napanood sa channel ko yan kung paano i-update yung firmware nitong ating ating battery analyzer. So kung di ka pa subscriber sa channel ko, huwag kakalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell. Comment down below regarding sa video natin kung ano sa tingin mo yung ginawa natin ngayong araw na to. Sana gustuhan ninyo. And also, don't forget na check nyo yung ating video. Sa description ng video natin, ilalagay ko saan ko binili itong ating Conway battery analyzer and kung magkano rin siya. So kung tingin mo sulit siya sa price niya, well, it's not a bad investment kasi malaki may tutulong ito sa'yo. Lalo na pagka hindi ka sigurado doon sa battery bibili mo. Especially doon sa mga bibili na second hand na battery. Okay? Malaking tulong ito para at least alam mo kung gaano pa tatagal yung battery ang ginagamit mo, especially pagka hindi na siya yung brand new. Okay? So again, stay safe and I will see you in my next video again mga sir. Peace out.